Ang unang eksena ay nagpapakita kay Lee Young-ho, isang lalaki, na umiinom ng inumin sa isang maliit na tindahan na pag-aari ng isang matandang babae. Pagkatapos ng kanyang inumin, bumalik siya sa North Korea para lamang maharap sa isang grupo ng mga opisyal ng pulisya ng South Korea na nagsimulang tumugis sa kanya. Sa kabila ng biglaang pagtatagpo, si Lee Young-ho ay nananatiling kalmado at piniling sumuko ng payapa. Habang dinudukot niya ang kanyang bulsa, naghinala ang mga opisyal ng pulisya sa kanyang aksyon at bago pa siya makapagpaliwanag tungkol sa kanyang sarili, pinagbabaril nila siya, pinatay siya sa isang malagim na sandali ng hindi pagkakaunawaan at kawalan ng tiwala. Ang aksyon pagkatapos ay lumipat sa Yodak Labor Prison Camp kung saan ipinakilala sa atin ang anak ni Lee Young-ho na si Ri Myung-hun at anak na babae na si Ri Hae-in na ipinakitang sinadyang kinulong bilang garantiya para sa kanyang ama. Si Lee Young-ho ay isang North Korean intelligence agent sa isang undercover na misyon sa Seoul. Si Colonel Moon Sang-chul, ang supervisor ni Young-ho, ay tinawag si Myung-hun na 18 taong gulang at nag-alok sa kanya at sa kanyang kapatid na babae ng kalayaan. Gayunpaman, bilang kapalit, kailangan niyang maging isang North Korean intelligence operative tulad ng kanyang ama. Pagkalipas ng 2 taon, sa Seoul, nakatagpo tayo ng North Korean undercover agent na kilala bilang Big Dipper mula sa Unit 35. Mukhang pinagkatiwalaan siyang alisin ang lahat ng sleeper agent sa Unit 8 dahil nagkakasalungatan ang mga faction ng gobyerno na sumasalamin sa kanila. Si Myung-hun, sa kabilang banda, ay dumating sa Seoul upang tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang intelligence operative at nagtatago sa pangalang Kang Dae-ho. Nang maglaon, siya ay inampon ng isang mag-asawang North Korean covert operatives din. Upang panatilihing lihim ang kanilang layunin, nagsimulang pumasok sa high school si Dae-ho bilang isang regular na estudyante. Sa kanyang unang araw, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa klase at umupo sa tabi ng isang tila inosenteng bata na tinatawag na Lee Hae-in. Sa kanilang break, isang grupo ng mga thug ang lumapit kina Dae-ho at Lee at pinagbantaan sila. Ipinatong pa ng isa sa mga bully ang isang kamay sa balikat ni Dae-ho na mabilis niyang inalis. Nang maglaon, dinala siya ng bully gang sa rooftop ng paaralan kung saan siya binugbog at ninakaw ang lahat ng kanyang pera. Gayunpaman, hindi lumaban si Dae-ho dahil ayaw niyang lumikha ng hindi kinakailangang eksena. Gayunpaman, lumaki ang kanyang galit nang ninakaw ng mga bully ang larawan ng kanyang pamilya at sinimulang kotsain ang kanyang kapatid na babae. Mabilis niyang kinuha ang litrato at inilagay sa kanyang bulsa. Magsisimula na ang away ng mabuti na lang, may dumating na guro at pinaalis ang lahat. Sa sumunod na eksena, umuwi si Dae-ho para lang matuklasan ang isang package na naglalaman ng cellphone para sa kanya. Nang buksan niya ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa colonel na nagsabi sa kanya na kunin ang naangkop na kagamitan at iligpit si Big Dipper. Ayon sa mga tagubilin, pumunta si Dae-ho sa isang tindahan ng pastry at kumuha ng cake na may baril. Nalaman din niya ang tungkol sa tauhan ni Big Dipper na nagudyok sa kanya na pumasok sa isang boxing gym. Nang tumanggi ang lalaki na ibigay ang lokasyon ni Big Dipper, binaril siya ni Dae-ho sa binti na pinilit na ibunyag ang impormasyon tungkol sa butcher na nakakakilala kay Big Dipper. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay tumangging sumunod at sa halip ay umatake kaya kinailangan siyang tapusin ni Dae-ho. Kasunod nito, hinarap niya ang butcher at tinutukan ito ng baril upang makuha ang numero ng lisensya ni Big Dipper. Aalis na si Dae-ho dala ang impormasyon ng tangkaing patayin siya ng butcher. Sa kabila nito, nagawa ni Dae-ho ang kanyang layunin ng hindi pinagpapawisan. Kinabukasan, hinanap niya ang kotse ni Big Dipper at sinimulang tugisin siya sa kanyang Ducati. Nang huminto ang sasakyan sa isang red light, inilabas ni Dae-ho ang kanyang baril at itinutok ito kay Big Dipper. Sa kasamaang palad, napansin siya ni Big Dipper at pinabilis ang kanyang sasakyan. Ipinagpatuloy ni Dae-ho ang pagpapaputok sa kotse hanggang sa tamaan ng bala ang isa sa mga gulong nito na naging dahilan upang lumihis ito sa kalsada. Nakuha nito ang atensyon ng publiko kaya hindi siya nagawang tapusin ni Dae-ho. Isang araw sa paaralan, dinala ng bully gang ang inosenteng si Lee sa isang silid, kinuha ang lahat ng kanyang pera at sinimulan siyang pahirapan sa pinakamatinding paraan. Nang subukan niyang lumaban, hindi nila sinasadyang napunit ang kanyang uniform. Pumasok si Dae-ho at, sa pag-aakalang siya ay binubuli, ginamit ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban upang talunin ang mga bully. Matapos talunin silang lahat, iniabot niya sa kanya ang kanyang suit jacket. Kinabukasan, nag-aalala si Dae-ho nang hindi nakarating si Lee sa paaralan. Sinubukan niyang makuha ang kanyang address mula sa mga kabataang estudyante na regular na nang aapi sa kanya. Dahil sa takot,
ipinaalam sa kanya ng buligang leader ang tungkol sa lugar na pinagtatrabahuhan ni Lee. Pag-uwi sa paaralan sa araw na iyon, pumunta si Dae-ho sa kanyang opisina para lamang matuklasan na siya ay nagbitiw sa kanyang trabaho, lumipat sa ibang paaralan at nagtrabaho sa ibang lugar. Nang maglakad si Dae-ho pabalik sa kanyang tahanan kinabukasan, hindi inaasahang nilapitan siya ni Lee. Mukhang binago niya ang hitsura niya gamit ang isang bagong hairstyle. Ibinalik ni Lee ang kanyang suit jacket at humingi ng pabor. Gusto niyang magpanggap siya bilang kanyang kuya para matanggap ito sa bago nitong trabaho. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Dae-ho ang pabor at nag-usap sila habang naglalakad. Nang binanggit niya ang salitang magkapatid, ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kapatid na babae na may pangalan na kapareho ng sa kanya. Pagkatapos ay ikinwento ni Lee ang tungkol sa kanyang sarili na inihayag na siya ay namumuhay ng mag-isa mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Nagpahayag din siya ng pagnanais na pumunta sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Nalungkot si Dae-ho para sa kanya matapos marinig ang lahat ng ito. Samantala, nalaman ni Big Dipper ang tunay na pagkakakilanlan ni Dae-ho at ng kanyang adoptive parents. Kaya nang walang pag-aaksaya ng oras, siya ay mabilis na nagtungo sa kanilang bahay at pinatay ang mga adoptive parents ni Dae-ho. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga kasama na kunin ang mga kayamanan ng bahay habang hinihintay niya si Dae-ho. Pagkaraan ng ilang sandali, umuwi si Dae-ho at natakot nang makita ang mga katawan ng kanyang mga adoptive parents. Maingat siyang pumasok sa sala para lamang matagpuan si Big Dipper na nagsasabing napakabata pa niya para maging isang mamamatay tao. Kasunod nito, ang dalawang agent ay nagsimula sa isang mainit na pakikibaka na kapwa may kakayahan na lumaban. Sa unang 5 minuto, hindi madaig ng dalawa ang bawat isa, ngunit kalaunan ay nanalo si Dae-ho at pinatay si Big Dipper. Pagkatapos ay naglabas siya ng flammable chemical na nagdulot ng malaking pagsabog na sumira sa lahat ng mga bangkay pati na rin ang ebidensya. Sa pag-aakalang kumpleto na ang kanyang layunin, bumisita si Dae-ho sa isang maliit na tindahan na pinamamahalaan ng parehong matandang babae mula sa unang eksena. Bawat North Korean intelligence agent na nakatapos ng kanilang assignment sa Seoul ay lumalabas na bumibisita sa matandang babae bago bumalik sa North Korea. Ngunit bago pa mabigyan ng inumin ng babae si Dae-ho, bumagsak siya sa lupa. Nang sumunod na araw, dumating si Jung-min, isang detective agent sa South Korea, upang suriin ang nasirang bahay at natuklasan ang emblem ng paaralan na nakapin sa uniforme ni Dae-ho. Matapos makumpleto ang karagdagang pananaliksik, natuklasan niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Dae-ho na nagpapakita na siya ay isang espiya ng North Korea. Matapos magkamalay si Dae-ho, inalagaan siya ng matandang babae at pinaghain siya ng pagkain. Kasunod nito, inihayag niya ang larawan ng kanyang yumaong mga magulang at ang kanyang nag-iisang kapatid na babae, na ipinaalam sa kanya na si Dae-ho ay anak ni Young-ho. Kinagabihan, nakatanggap si Dae-ho ng isa pang cellphone sa pamamagitan ng isang delivery package. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatanggap siya ng tawag mula sa colonel na nagtalaga sa kanya ng huling trabaho bago siya payagang makipagkita sa kanyang kapatid. Ang kanyang bagong layunin ay mabawi ang lahat ng mga kayamanan na kinuha ng mga tauhan ni Big Dipper. Bilang karagdagan, ang colonel ay nagbigay sa kanya ng isang maikling video ng kanyang kapatid na babae na nagpapakita na siya ay hindi nasaktan. Kinabukasan, pumunta si Dae-ho sa isang nakaayos na lugar kung saan niligpit niya ang lahat at matagumpay na nakuha ang mga diamante na nagkakahalaga ng milyon-milyong won. Kasunod nito, bumili siya ng mga gamit para sa matandang babae bilang regalo sa pamamaalam dahil malapit na siyang bumalik sa North Korea. Sinamantala rin niya ang pagkakataong makita si Lee at magpaalam sa kanya. Nang gabing iyon, pumunta siya sa isang agent na dapat ay magbibigay sa kanya ng isang bangka para makauwi. Sa kanyang sorpresa, sinaksak siya ng agent habang ipinapahayag na wala pang agent na nakauwi, ngunit nagawa ni Dae-ho na madaig at mapatay ang agent. Samantala, nahuli na ng South Korean Intelligence Agency ang lahat ng North Korean spy na nagpapanggap na residente ng South Korea. Si Dae-ho, na nasugatan, ay bumalik sa matandang babae para lang malaman na siya rin ay napapaligiran ng mga pulis. Nang tangkaing labanan ng matandang babae ang mga pulis, siya ay binaril sa kanyang kamatayan. Habang pinagmamasdan niya ito, lumuha ang mga mata ni Dae-ho at tumakas siya sa lokasyon. Pagkatapos ay naglakbay siya sa apartment ni Lee upang magtago mula sa mga pulis. Nang mapansin ni Lee na nasugatan siya, tinulungan niya itong gamutin ang mga sugat niya bago siya pinagpahinga. Habang natutulog si Dae-ho, nanonood si Lee ng balita sa telebisyon at natuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang espiya ng North Korea.
Gayunpaman, hindi siya nagsumbong sa mga awtoridad dahil nag-iisang kaibigan niya ito at talagang nakatulong sa kanya. Kinaumagahan, nasa grocery si Lee nang si Jungmin, isang lihim na detective agent ng South Korea, ay lumapit sa kanya at nagtanong tungkol kay Daeho dahil nalaman niyang magkaklase sila. Gayunpaman, tumanggi siyang magbunyag ng anumang impormasyon na nagsasabi na hindi niya siya nakita pagkatapos umalis sa paaralan. Bago umalis, iniwan niya ang kanyang business card at hiniling sa kanya na makipag-ugnayan sa kanya kung may malaman siya tungkol kay Daeho. Sa sumunod na eksena, dumating ang colonel sa South Korea kasama ang kapatid ni Daeho. Naniniwala siyang pinagtaksilan sila ni Daeho at siya ngayon ay nakikipagtulungan sa South Korea. Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya kay Daeho upang ipaalam sa kanya na sila ni Ri Hae-in ay dumating na sa Seoul. Inutusan din niya siya na magkita sa isang paunang natukoy na lugar at ibigay ang mga kayamanan kapalit ng kanyang kapatid na babae. Narinig ni Lee ang lahat ng pinag-usapan nila sa pintuan. Umalis si Daeho ng madaling araw upang makipagkita sa colonel, gaya ng napagkasunduan. Kasunod nito, nagising si Lee at nalaman na nag-iwan sa kanya si Daeho ng isang sulat kung saan hinihiling niya sa kanya na bantayan ang kanyang kapatid kung sakaling may mangyari sa kanya. Nag-alala siya dito, kaya nakipag-ugnayan siya kay Jungmin at sinabi sa kanya ang lahat. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatagpo ni Daeho ang colonel sa isang parking lot kung saan nakita niya ang kanyang kapatid na babae na nakakulong sa isang kotse. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang itim na sako na may laman ng mga alahas. Ipapasa na ito ni Daeho sa colonel nang tangkaing barilin siya ng isa sa kanyang mga tauhan mula sa likuran. Sa kabutihang palad, dumating ang South Korean police sa tamang oras upang patumbahin ang gunman. Ang mga agent ay nagkaroon ng isang matinding shootout. Nang makita ng colonel ang napakaraming presensya ng pulis, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Ri Hae-in sa ibang lugar at siya ay gumawa ng isang mahigpit na pagtakas. Hinabol ni Daeho ang kanyang sasakyan sa pagtatangkang iligtas ang kanyang kapatid na babae, ngunit ang sasakyan ay mabilis na inaresto ng pulisya. Nang makita niya ito mula sa malayo, tumakas siya upang maiwasang mahuli. Tinawagan ng colonel si Daeho ng gabing iyon para ipaalam sa kanya na dinukot niya si Lee. Nagbanta rin siya na papatayin siya maliban kung ibabalik ang mga alahas. Nang maglaon, si Daeho, na nababalisa tungkol sa kanyang kapatid, ay tinawagan si Jungmin at nangakong susuko kapag natapos na ang kanyang natitirang gawain. Hiniling din niya sa kanya na hayaan siyang makipag-usap sa kanyang kapatid na babae na nagpaga ng pakiramdam niya. Siya pagkatapos ay humihikbi, naaalala ang kanyang mga pinagdaanan. Nang maglaon, inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at pinili na tapusin ito para sa kabutihan. Kasunod nito, pumunta siya sa lugar kung saan bihag ng colonel si Lee at ng kanyang mga tauhan. Bago pumasok sa gusali, tinawagan niya si Jungmin at iniwan ang telepono sa kanyang motorsiklo na nagpahintulot kay Jungmin na masubaybayan kung nasaan siya. Sa loob, ipinakita ni Daeho ang mga diamante ngunit hindi ito ibinigay sa colonel. Sa halip, itinapon niya ang mga ito at nagsimulang magpaputok sa mga tauhan ng colonel. Gayunpaman, sa gitna ng sagupaan, tinamaan din siya ng baril. Pagkalipas ng ilang sandali, matagumpay niyang pinasabog ang mga pampasabog sa kanyang bag na pumatay sa halos lahat ng tropa ng colonel. Pagkatapos noon, nang si Daeho at Lee ay naghahanda na sa pag-alis, sinalakay siya ng huling nakaligtas na thug. Nahaharap sa walang ibang pagpipilian, ang matapang nating bida ay nagsabi kay Lee na tumakas habang siya ay lumalaban. Di nagtagal, pumasok ang colonel na nakaligtas sa pagsabog. Dumating din si Jungmin nang babarilin na ng colonel si Daeho. Sa kabila ng babala, binaril ni Daeho ang colonel, ngunit tinamaan din siya ng isa pang bala at nasaktan siya ng husto sa pinsala. Upang mailigtas ang kanyang buhay, dinala siya ni Jungmin at Lee sa ospital. Sa daan, pinilit ni Daeho na makita ang kanyang kapatid na babae na naghihintay sa kanya. Sa kasamaang palad, nilagutan siya ng kanyang huling hininga sa braso ni Lee bago pa man makarating sa ospital. Sa huling eksena, pinagbigyan ni Lee ang huling hiling ni Daeho sa pamamagitan ng pag-aalaga kay Ri Hae-in at lumayo na inalala ang yumaong si Daeho. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.